Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alright, hintayin lang po natin na mag-settle down yung ating mga chikiting. Nang sa gayon po, mas maalwan po yung ating pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Are we ready to listen to God's Word this morning, mga kapatid? Pero bago ho tayo magsimula, may tanong po ko sa inyo mga kapatid. Kaya kung pwede po sana yung honest na sagot lang po. Ano po kaya yung bagay sa buhay mo na ayaw mong malaman ng iba? Yung bang tipong okay ka naman pag nakaharap ka sa iba, pero deep inside mayroong kang tinatago sa loob mo? Kasi usually po, ang bawat tao, meron tayong isang bagay na ayaw nating ma-disclose patungkol sa atin. Isang bagay na parang kailangan nating ipakatago. At usually, ito po yung mga bagay na pilit mong tinatakpan, pilit mong tinatago upang hindi malaman or maungkat ng iba. Yung bang tipong okay ka naman pag nasa labas ka, nakangiti ka naman, presentable ka naman, maayos ka naman kausap, pero deep inside, may part sa'yo na parang nahihiya ka. May part sa'yo na parang bang ayaw mong makita ng iba. Alam niyo po, sa bagong ngayon, ito po usually yung tinatawag nating emotional closet. Now, ano po ba yung emotional closet? Ang emotional closet po ay ang mga sugat na hindi mo sinasabi. Yan po yung mga insecurities na tinatago mo. Ang emotional closet po ay ang mga kasalanan mo o pagkakamali mo na ayaw mong malaman ng iba. Kumbaga sila po yung part ng buhay mo na off limits para sa lahat, pero hindi sa'yo. Ito yung mga bagay na hindi mo matanggal basta-basta, kung kaya't pinakatatago mo lang sa loob ng closet mo. And so what am I trying to say here, mga kapatid? Minsan po kasi, hindi naman tayo nagtatago physically. Pero bawat isa sa atin, meron tayong tinatago sa ating emotional closet. Mga bagay na ayaw nating buksan kahit sa Diyos. Alam mo yung malinis naman yung kwarto mo? Pag tinignan, malinis naman. Pero yun pala, lahat ng kalat nasa loob ng closet mo. Tahimik ka naman, maayos ka naman, presentable ka naman, pero pag binuksan yung closet mo, yun, nangangahulog lahat ng kalat. Kasi dun pala lahat nakaipon. Ganyan po minsan yung buhay natin, mga kapatid. Mukha tayong okay sa labas, maayos ang itsura. Pakitignan nyo nga po yung katabi nyo. O di ba, maayos ang itsura, ang ganda, ang gwapo. Nakangiti sa church, amen? Active sa ministry. Pero sa loob, may tinatago tayong sakit. May tinatago tayong hiya. May tinatago tayong kasalanan or insecurities from our past. And so what do? Ano ang ginagawa natin? We cover it up. Tinatakpan natin. Inaayos natin yung image. Nagtatago tayo sa likod ng mga dahon. We fix it behind filters, behind achievements, behind titles, behind our smiles, and even behind our ministry. At akala natin, okay na, basta nakatago. Pero ang katotohanan po, hindi kayang linisin ng pagtatago ang kalat sa loob mo. So, nakatago na pala, Brad. Bakit kailangan mo pang ungkatin? Tayo lang po natin si Ninang, nag-aayos po ng speaker. Pasensya na po kung nai-istorbo po tayo.
Kasi kapatid, hindi lahat ng pagtatago, hindi lahat ng pagkukover, nakakagaling. Ang sugat, kahit maliit, kapag tinago mo lang at kinuberan mo lang, hindi yan gagaling. Kasi ang pagtatago, hindi healing yan. Delaying lang yan ng pain. At habang tinatakpan mo, minsan lalo lang lumalalim, lalo lang tumitindi, hanggat hindi mo na kayang dalhin mag-isa. Some covers just hide, but never heal. Kasi hindi naman kayang takpan lahat ng closet mo, ang kahihiyan mo, pero kayang pagtakpan ng biyaya ng Diyos ang lahat-lahat sa'yo. And today, mga kapatid, we're gonna be talking about the different kind of covering. Yung covering na ginagawa ng tao, yung pagtatakip na ginagawa ng tao, at yung covering na ginagawa ng Diyos. Kasi po, God's covering has a kind of grace na hindi lang basta nagko-cover, kundi nagre-restore. So this morning, God's message for us is all about when grace covers what shame can't. At ang title niya po is We Are Covered by God's Grace and Not by Leaves. Dahil ganito din po si Eva at Adan nung nagkasala sila. Gumawa sila ng sariling pangtakip. Gumawa sila ng sariling dahon to cover themselves sa pamamagitan ng mga dahon na yon. At yung mga pagkakamali nila, hindi nila hinarap, hindi nila inayos, hindi sila sumangguni, kundi sa halip ay nagtago at nag-cover pa nga sila. Simpleng mensahe, pero merong gustong sabihin yung Diyos sa atin ngayong umagang ito. At hindi po natin ito maiintindihan, gaano mang preparations yung meron man po tayo dito, kung hindi po tayo sasamahan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya sa mga sandaling ito, magkaisa po yung ating puso. Humingi po tayo ng talino, ng kapakumbabaan, ng pagkilos na nanggagaling sa Banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah, God. Lord, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. We come before you today just as we are. No filters, no pretending, no more hiding. Kasi po, Lord, wala naman po kaming pwedeng ilihim sa iyo. Because you see every part of us. And that part of us that we are proud of, the part of us that we are ashamed of. And yet, Lord, despite of it all, you still call us to be close to you. Kaya, Panginoon, in the name of Jesus, as we listen to your word today, tanggalin mo po yung anumang leaves na pinagtataguan namin ngayon. Yung mga bagay na akala namin na sapat na para pagtakpan yung mga nararamdaman naming kahihiyan, yung mga nararamdaman naming mga takot, yung mga nararamdaman naming guilt. And instead, Lord, cover us with your grace and let your grace speak louder than our past. Let your grace be stronger than our shame, Lord. And let your grace remind us that we are still loved, that we are still chosen, and that we are still yours. Holy Spirit, we are requesting to please move into this place right now. Buksan mo po ang pintuan ng kalangitan and touch every heart. Break every lie and heal every hidden wound in this place, Lord. And even to our listeners online, Lord, we do know that distance will never be unhindered. Because even through this medium technology and the internet, you can still move through us, Lord. And today, Lord, we choose to step out of this hiding place as we step into your grace. Kaya po, Lord, bilang lingkod mo, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Ihanda mo po ako bilang iyong tagapagsalita ngayon. Lumalapit po ako sa iyo ngayon, hindi bilang isang perpektong tao, kundi bilang isang taong ikaw ang nagligtas. Lord, alam mo po ang pinagdaanan ko at alam mo po ang mga struggle ko at alam mo din po yung mga pagkakataong na nadapa ako. Pero salamat, Lord, dahil hindi mo po ako tinakpan ng kahihiyan.
bagkus tinakpan mo po ako ng biyaya mo. Kaya po ngayon, Lord, habang ako po'y tatayo at magsasalita, hindi ko po gustong marinig nila ang emosyon ko lang, kundi gusto ko pong marinig nila yung tinig mo. Hindi ko po gustong ma-overwhelm sila ng mga story ko, kundi matouch lang sila ng salita mo. Holy Spirit, ikaw po ang kumilos sa akin. Linisin mo po ang puso ko at i-align mo po ang motives ko. At bawasan mo po ako nang sa gayon, ikaw lamang po ang mas makita sa akin. Panginoon, hayaan mo po na ang mensaheng ito ay hindi lang manggaling sa sakit lang na mga pinagdaanan namin, kundi manggaling din sa katotohanan ng grace mo. Gamitin mo po ako bilang daluyan ng iyong pagpapala. Hindi para ipakita kung sino ako, kundi para ipakita kung sino ka. At Lord, habang nagsasalita po ako, galawin mo po ang puso ng bawat isa at hipuin mo po ang bawat sugat na maaring tinatago nila. At higit sa lahat, tawagin mo po kaming mga patuloy na nagtatago. Lord Jesus, let this be not my voice but your word. Let this be not my moment but your movement, Lord God. Kaya Panginoon, ikaw po ang manguna. Ikaw po ang magsalita at ikaw po ang kumilos. Ito po ang aming hiling at panalangin. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, ang teksto po natin ay galing po sa Genesis chapter 2 and 3. Medyo may kahabaan po sapagkat 2 chapter po. Kaya kung medyo maaga ho kayong nakarating kanina, para humagawan natin ng paraan, ipinlay ko po kanina dito sa screen po natin yung buong Genesis chapter 2 at Genesis chapter 3. Saktong-sakto naman po na malapit nang magsimula yung DBBS, kaya simpleng kwento lang rin yung pag-aaralan natin. Kumbaga, kwentong pambata. Kaya sinamarize ko na lang po para sa ating lahat na ang Genesis 2 po ay ang simula ng perfect relationship. This is before the fall and before the shame. Dito po natin makikita ang original na design ng Diyos na nilalang ng Diyos si Adan mula sa likabok. Nahiningan niya po ito at inilagay niya po si Adan sa Garden ng Eden. Ang purpose po kasi ni Adan is para alagaan ang hardin. Kaya lang po, meron pong iniwang nag-iisang utos at iyon ay huwag kang kakain sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Then nakita po ng Diyos na hindi mabuti na mag-isa ang tao. Kaya ginawa niya po si Eva mula sa tadyang ni Adan. At sa ending po ng chapter 2, mababasa po natin dito na hubad sila pero hindi nila ikinahihiya ito. Meaning wala pa silang nararamdamang takot, kaya wala pa pong pagtatago at wala pa pong mga insecurities. Kaya sa Genesis 2 po, makikita natin na meron silang perfect relationship sa isa't isa, at the same time, perfect relationship with God. Now, sa chapter 3 naman po, pahapyawan lang din natin. Dito po, sa chapter 3, dito po naganap ang pagbagsak at pagtatago. So this is when the hiding began. Sa chapter 3 po, pumasok ang problema na sa pamamagitan ng isang ahas or serpent. Niloko po si Eva at kinwestiyon nito ang utos ng Diyos kung kaya't tinukso siya na kumain ng bawal. At kumain naman po si Eva. And then, ang mas worse, ibinigay niya pa po yun kay Adan. Kaya kumain din naman itong si Adan. At doon po, nagbago ang lahat. Dahil bigla nilang na-realize na hubad sila pagkatapos nilang kumain sa ipinagbabawal na prutas. At nakaramdam sila ng hiya. Kaya po nag-cover sila ng dahon or fig leaves to take cover. So ang twist po is from no shame to hiding. And then sa chapter din po na to, dito po natin makikita yung tatlong malaking epekto po ng kasalanan na ginawa nila. Una, fear. Natakot sila. Pangalawa, hiding. Kaya nagtago sila sa Diyos. Pangatlo pong naging bunga ng kasalanan nila, blaming. Kaya si Adan, sinisi si Eva, at si Eva naman,
Sinisi ang ahas. At ang isang importanteng part ng kwento na ito ay kung papaanong nag-response ang Diyos sa pagkakasala nila. Kaya tinawag po sila ng Diyos at ang sabi sa kanila sa salitang Ingles, "Where are you?" Tanong hindi para parusahan agad, kundi para ibalik sila. And then dito din po sa chapter na to, pinarusahan ang kasalanan, pero take note, hindi po sila pinabayaan. So mga kapatid, in short, sa story po ng Genesis chapter 2 and 3, kadalasan ang focus po ng discussion natin ay umiikot sa prutas, umiikot sa kasalanan, at umiikot sa pagkakamali. Pero alam niyo po ba, ngayong nagkaroon na po ako ng ganap na isip at binasa ko po ulit yon, hindi na po yun yung nakita ko. Hindi na po iyon ang pinakamasakit na nangyari. Kundi para sa akin po ang pinakamasakit na nangyari, hindi prutas ang tunay na tragedy, kundi yung damit. Naintindihan po natin? Hindi yung prutas talaga. Kasi nasanay tayo na mansanas yung bida sa kwento ng Genesis 2 and 3. But actually, it's not. Yung damit. So for sure, makikurious kayo kung bakit po. Kasi po para sa akin, dun po nagsimula yung tinatawag nating ang pagtatago. At dito ko po nakita yung 6 points that I would like us to look at and to learn deeply this morning. And the first thing to look at is, point number 1, before sin, there was no shame. Ibig sabihin po, before sin, wala pa talagang tinatago. Bago ang kasalanan, wala pa talagang pagtatago. Genesis 2:25, Adam and Eve were naked and felt no shame. So isipin natin po yun, walang insecurities, walang comparison, walang pressure maging iba. Okay? So ibig sabihin, walang pakialaman kung maganda yung figure mo o hindi. Walang pakialaman kung maayos yung itsura mo or hindi. Kasi, there was no shame after that, before that. Kaya hindi nila kailangang magpanggap, hindi nila kailangang magpa-impress, at hindi nila kailangang magtago. Kumbaga, fully seen, fully known, fully accepted nila ang isa't isa. At actually po, ganun po sana ang original na design ng Diyos para sa atin. Na as far as peace is concerned, freedom is concerned, intimacy is concerned, alam niyo po yung parang bata, mga kapatid. Yung bang di ba pag bata ka, parang wala kang wala kang problema. Pag nasaktan ka o meron kang kailangan, anong gagawin mo? Iyak ka lang. Pag nabigay sa'yo, anong nararamdaman mo? Okay ka na. Kasi wala kang arte, wala kang filter, wala kang iniisip kung ano yung sasabihin ng iba. So ang sarap-sarap talagang maging bata kasi totoo ka lang. Kaso lang po, habang tumatanda tayo, eto na, dito tayo natututong magtago, dito tayo natututong mag-cover, dito tayo natututong magbuo ng tinatawag nating emotional closet. Everybody, as a human being, meron po tayong emotional closet. Kaya po lahat hindi tayo, to be honest enough, hindi po tayo pinanganak para magtago, na nagtatago. Natuto lang tayong gawin yon nang dahil din sa pagka-expose natin sa mundo. The second thing that I would like us to look at, sin makes you notice what grace used to cover. Sin make you notice what grace used to cover. Ibig sabihin po, nung after ng sin, nung after ng pagkakamali ni Eva at Adan, nagsimula na ang pagtatago. Genesis 3:7, then their eyes were open and they realized they were naked. Pansinin nyo to mga kapatid, hindi agad sila tumakbo kay God. Nung nakakain sila ng prutas, iba dapat, sana part of the options na gagawin nila, ay, nakakain ako, Lord, Lord, Lord! Nakakain po ako, sorry po. Hindi ganun yung ginawa nila eh. Ano yung ginawa nila? Hindi agad sila
nagsabi sa Panginoon. Hindi sila agad nagsorry sa Panginoon. Ang first reaction nila nung nagkamali sila, ano? Nagtago. Man's initial reaction to sin, magtago. At take note, gumawa sila ng sariling paraan para magtago. Kaya gumawa sila ng damit, naggamit ang dahon. So the first thing that human created was not something to build life, but something to hide life. Yun ang kauna-unahang bagay na ginagawa ng tao. By nature, ganun yung tao pag nagkasala. Hindi para bumuo ng buhay, kundi para pagtaguan ng buhay. Because sin makes you notice the mess that grace used to cover. Ulitin po natin. Sin makes you notice the mess that grace used to cover. Kaya pag ikaw, puro mali na lang yung nakikita mo, you have to check yourself. Hindi mo na na-appreciate lahat ng mga magagandang ginagawa ng Diyos. Kasi wala ka ng ibang nakikita, lahat ng pangit eh. Pagharap mo sa kaliwa mo, uy, ang pangit mo naman. Uy, ang pangit mo naman. Umarap ka sa harap, ang pangit mo naman. Because you're no longer seeing the power of God. So real talk lang mga kapatid, hindi lang po ito story ni Adan at ni Eva, kundi story din po natin ito. At walang iniwan po ito sa story ng social media mo. Yung pang ang gara-gara ng my day mo, ang ayos-ayos mo. Pero sa totoong buhay, parang hindi naman na pwedeng yes, nakangiti ka sa church ngayon, pero pagdating ng gabi, umiiyak ka. Na para bang you mastered the art of looking okay while you were slowly breaking inside. Alam niyo po mga kapatid, in my 4 decades of being a Christian, I've met a lot of Christians na ang lakas-lakas na magsabi ng, God is good. All the time. All the time. God is good. Pero deep inside pala, pagod na. Yung closet pala nila, ang gulo-gulo na. Ang dami-dami nilang followers sa social media, ang dami-dami nilang friends sa Facebook, 5,000 in max. Pero in real life pala, wala naman silang makausap na totoo. Yung bang tipong connected ka sa lahat, pero disconnected ka naman sa sarili mo. The third thing that I would like us to look at, the first thing we create is something to hide behind. Ibig sabihin po, balikan natin, ang kauna-unahang bagay na ginawa ng tao ay hindi para bumuo ng buhay, kundi para pagtaguan ng buhay. At hindi lang sila nagtago kay God, kundi nagtago din sila sa isa't isa. Kaya parang nawala rin yung pagiging komportable ni Eva at Adan sa kanilang dalawa, sa isa't isa. Yung bang tipong yung taong pinakamalapit sa'yo, all of a sudden, bigla mong kinatakutan. All of a sudden, bigla mong hindi kayang magpakatotoo sa kanya. Kaya yung closeness turn into distance. At ganyan po ang nagagawa ng kasalanan. Sin can make closeness turn into distance. Next slide. Na kahit ang mag-asawa na okay sa labas, pero pagdating sa loob ng bahay, pwedeng tahimik. Again, pwede. Ibig sabihin, hindi lahat. Na kahit ang magkaibigan, tawa ng tawa, puro biruan ng biruan, pero in reality, walang real talk sa kanila. Na kahit ang pamilya magkakasama, pero emotionally naman, pwedeng malayo sa isa't isa. Alam niyo po ano ang pinakamasakit na bunga ng kasalanan, mga kapatid?
Hindi lang yung pagkakamali, kung hindi yung pagkawala mo sa lugar na kung saan ka dati ligtas. The deepest pain is not the failure of sin, but it is losing the place where you felt safe. Ano po ibig sabihin yan? Kaya ang kasalanan, it doesn't just make you fall. It makes you lose the place where you once felt safe. Ang pinakamasakit sa kasalanan, hindi lang yung failure, kundi yung pagkawala mo sa presensya ng Diyos. Dahil yung lugar na yon na kung saan ka nandun, dun ka lang talaga totoong ligtas. Ano pa po? The fourth thing that I would like us to look at, God doesn't leave you in your fig leaves. Ibig sabihin po, God still comes. Genesis 3:9, where are you? Hindi ito tanong ng Diyos dahil hindi niya alam ang sagot. Diyos siya eh. Bakit kailangan niyang tanungin si Eva at Adan, where are you? Where are you? That's impossible kasi Diyos siya eh. Alam niya kung nasaan si Eva at Adan. Hindi ito tanong ng Diyos dahil hindi niya alam ang sagot. Hindi dahil nawawala ka sa Diyos, kundi dahil nagtatago ka. Ang tanong na yan, hindi yan interrogation, kundi invitation. Na lumabas ka sa pagtatago mo at bumalik ka sa presensya niya at harapin mo ang katotohanan. Because God is not asking for your location. When He is asking, where are you? He's actually asking and calling out for your heart. Hindi ito tanong ng Diyos para hanapin ka. Tanong ito para ibalik ka. Hindi ito para i-condemn ka. Tanong ito, kundi para ilapit ka. Dahil hindi niya naman talaga kailangang malaman kung nasaan ka. Ang gusto niya lang, ibigay mo kung nasaan ang puso mo. At nung lumabas sila Adan sa pagtatago, ito na po, lumabas na po si Adan kasi tinawag na po siya. Ano yung sumalubong sa kanila? Hindi galit. Ano po yung sumalubong? Biyaya. Tandaan po natin na kapag Diyos ang nagtakip, natatakpan niya, hindi lang yung kayang takpan ng hiya. Akala kasi ni Eva at Adan, ang hiya ang magtatapos ng kwento nila. Kasi nagkamali sila eh. Diba? Kung ordinaryong human being lang yung Diyos na kaparehas ng isip natin, diba dapat nung nagkamali si Eva at Adan, reset, pinatay niya sana si Eva at Adan. Gawa uli ng panibago. Diba? Diba dapat ganun na lang yung ginawa ng Diyos? Kaso, hindi eh. Akala ni Eva at Adan, hiya ang magtatapos ng kwento nila. Pero hindi pala, kasi may ibang plano ang Diyos. Hindi niya sila tinakpan lang ng dahon, kundi tinakpan niya sila ng biyaya. That's when grace covers what shame can't. The fifth thing I would like us to look at is, malapit na po tayong matapos. Hindi ko po alam kung nakukuha niyo po yung mga puntos. Pero ganun po kayo kamahal ng Diyos. Kung bakit gusto niya pong marinig niyo po itong ngayong umagang ito. Many of us are still wearing the fig leaves today. Marami sa atin hanggang ngayon, nakasuot pa rin yung fig leaves na yon. At ang problema, kapag fig leaves pa rin ang suot mo, nananaig pa din yung takot. Genesis 3:10, I was afraid, so I hid. Marami sa atin hanggang ngayon, nakasuot pa rin yung fig leaves, sariling takip, sa sariling hiya. Na dati walang takot, pero ngayon meron na. Takot kang ma-reject, takot kang makita ang totoong ikaw, takot ka na hindi ka tanggapin ng iba. Kasi kapag sariling takip mo ang suot mo, ano ang kasama ng sariling takip mo? Takot. Fear makes you hide even from the one who loves you most. Ang takot ang nagtulak kina Eva at Adan na magtago, hindi lang sa kasalanan,
kundi kahit sa Diyos na pinakamamahal sila. Ang panghuli, mga kapatid, we have a choice. We have a choice today. May dalawang klase ng covering sa Genesis 3. Una, fig leaves na gawa ng tao. Pangalawa, God's covering na gawa ng Diyos. Genesis 3:21, God made garments and clothed them. Ang fig leaves, gawa ng tao. Okay, gawa sa dahon ng ulibo. Gawa ng tao yon. Mabilis gawin pero madaling matuyo. Kumbaga, panlabas lang, kaya walang kayang baguhin sa panloob. At habang suot mo yan, puro worries ang kasama mo, puro takot ang kasama mo dahil anytime, pwede kang ma-expose Pwede kang masilipan, pwedeng mawala yung ginawa mong pangtakip. Pero yung covering ng Diyos, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng biyaya ng Diyos. So, hindi lang tinatakpan ang labas, kundi higit sa lahat, yung pangtakip ng Diyos, ina-address pati yung loob. Hindi lang to pansamantala, kundi may malalim, may halaga, may sakripisyo. Kaya kung papansinin po natin yung verse 21, hindi niya sila pinabayaan sa dahon. Pinalitan niya ng mas totoo, mas matibay, mas meaningful. Kaya malinaw po na hindi lahat ng covering pare-pareho. Dahil may mga bagay na hindi kayang takpan ng hiya, pero kayang takpan ng biyaya ng Diyos. Nandito po tayo lahat ngayon. Hindi dahil sa kabanalan natin, hindi dahil sa husay natin, hindi dahil sa yaman natin, hindi dahil sa pinag-aralan natin. Nandito po tayo ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. When grace cover what shame can't, because God replaces what you fake with something real. Yung something real na yun yung garments ng mga sacrifices ni Jesus Christ sa atin. Jesus Christ is our ultimate covering dahil hindi naman natin kayang takpan ang sarili natin. Kaya si Jesus Christ mismo ang gumawa nito para sa atin. Kaya sa palagay mo, kapatid, ano kaya ngayon yung dahon mo na pilit mong ipinangtatakip sa sarili mo? Kasi napatunayan natin sa panahon pa lang ni Eva at Adan, ang instinct ng tao pag nagkamali, naghahanap ng pantakip sa sarili. Nagtatago. Ano ngayon ang pinantatakip mo? Pwedeng pretentious? Pretending ka ba na, okay lang ako? Wala yun. Bubuan na lang. Pero deep inside, hindi ka pala talaga healed. Na pwedeng yung pantakip mo, joke lang yon. Yung bang, okay lang yan, sanay na akong nasasaktan. Immune na, kumbaga. Na yung humor mo becomes your shield. Pero hindi mo mapil yung totoo, para hindi mo mapil yung totoong sakit. Pwedeng nagpapakabisi ka, na kunwari, lagi kang may ginagawa to the point na sobra kang nagpapakapagod para kunwari, maitulog mo na lang yung sakit, pero pagkatapos, pag mag-isa ka na lang, doon talaga lumalabas yung katotohanan that avoidance and distraction becomes your scapegoat to reality. Na pwedeng napakaayos ng social media mo, na filtered ang buhay mo, filtered lahat, pati picture mo, pero behind the scene, may tinatago ka palang guilt or shame. Or baka naman, pwedeng yung pantakip mo, you keep on blaming others, saying, nagkaganito naman ako dahil sa kanila eh. And you avoided your responsibility. That's why your healing was delayed. Of course, you become like that because you allowed it. What you allow is what will continue. Nababago ka kung minsan ng sitwasyon because you allow the situation to change you. But if you are not going to allow it, and you are going to stick on what the Word of God is saying to you, definitely, nakapokus ka lang sa Kanya. Or baka naman you are suppressing your emotion saying na, okay na yan, tapos na. Pero in reality, tandaan natin, buried emotion don't die. Buried, yung mga nakabaon na emosyon,
hindi yan namamatay. Buried emotions don't die, but actually, they grow. Lumalago yan. Akala nyo lang na hindi tumutubo, lumalalim. At minsan matindi dito, minsan yung dahon ng pinangko-cover mo is yung dahon ng sabotaging yourself, na kaya paulit-ulit kang nagkakamali. Yung mga choices mo sa buhay is that because pwede mong sabihin na, okay lang yan because I don't deserve better. Until suddenly you started to hate yourself, but actually you are falling into self-pity. Sa mga kapatid, it's not a question kung negative things man or positive things man yung maaari nating ipang-cover sa buhay natin sa panahong tayo ay nadadapa. Bawat isa sa atin, we have our own fig leaves. Bawat isa sa atin, we have our own emotional closet. But no matter how well we cover it, deep inside, we know hindi pa rin tayo fully free. Dahil minsan kasi, akala mo, protection mo yung ginagamit mo when you hide it. Pero nun pala, pang-isolation mo pala yon. All the while you thought you are protecting yourselves to other, kaya hindi mo dinidisclose yung mga emotional closet mo. Pero hindi mo napapansin. You are slowly dripping away to God. Diba simple lang naman yung prinsipyo ng pagkilos bilang tao? Ikaw, tao ka, nasa gitna ka. The other way, pwedeng sabihin natin, nandito yung Panginoon, God. The other way, kalaban ni God, Satan. At bawat kilos na ginagawa mo sa buhay mo, it reflects two things. Either you move towards God or either you move away from God. And when you are moving away from God, you are actually moving towards the devil. Ganun po yung pagbantay ng buhay, mga kapatid. So wag niyo pong hahayaan na meron kayong napapabayaan sa kalooban niyo. To the point na, okay lang to na walang makaalam kasi nakakahiya. Okay lang to kasi pakiramdam ko hindi sila mabibless. But basically, kapag ganun yung konsepto natin, pwede hong maging delikado yun. So ngayon kapatid, sabi kanina, we have a choice. Ano ngayon yung pipiliin mo? Patuloy ka bang magtatago o tunay kang lalapit sa Panginoon? Magtatago ka ba sa sarili mong gawa? Sa sarili mong cover? O patatakpan mo ang sarili mo sa biyaya ng Diyos? Kasi kapatid, hindi ka nilikha para magtago, hindi ka nilikha para magpanggap, nilikha ka para mahalin. At kaaway lang naman natin yung pilit na bumubulong sa isip mong hindi ka deserving. Now the logic, bakit kailangan mo namang ituro yan, Brad? Kailangan po natin itong matutunan kasi po when God's grace covers what shape can't, ito kasi mismo yung ginagamit ng kaaway para ibalik tayo sa kasalanan eh. Ganito po kasi yan. Kapag nagkamali ka, let's say nagkamali ka, sino po ba dito yung hindi nagkakamali? Lahat tayo nagkakamali. Therefore, we are all candidate of this statement. Pag nagkamali ka, hindi agad galit yung nararamdaman mo. Alam mo kung ano yung una mong nararamdaman pag nagkamali ka? Shame. Kahihiyan muna. Yung pakiramdam na hindi ako karapat-dapat, na ang dumi-dumi ko, na baka hindi na ako tanggapin ng Lord. Kasi actually po, ganun po yung tactics ng dyablo eh. Hindi ka niya agad tinutulak sa bagong kasalanan kapag natukso ka niya. Pag tinutukso ka ng kaaway, isang kaaway lang yung naka-assign sa'yo dyan. Isang dyablo lang. Na-escalate lang yung pag-focus nila sa'yo kapag natangay ka na ng tukso. Kasi
Kapag nagkamali ka na, magpo-focus na sila sa'yo. Kasi paniniwalain ka nila na wala ka ng pag-asa. Shame makes you hide where grace invites you to come. Kapag naniwala ka na sa shame, kapag nakaramdam ka na ng hiya na para kang lulubog sa lupa, hindi mo mapapansin, magsisimula ka ng lumayo sa Panginoon. Hindi ka na magpe-pray, iiwas ka na sa church, magtatago ka na, at habang lumalayo ka na, mas lalo ka nang magiging vulnerable sa kasalanan. Akala kasi natin, ang trabaho lang ni devil is to tempt us to sin. No! The devil doesn't just tempt you to sin. He traps you in shame after you fall. Ang Kristiyano, mahirap nang tuksohin. Amen? Kasi alam mo na yung salita ng Panginoon eh. Pero pag natukso ka na, sobrang vulnerable mo na. Sobrang maramdamin mo na. At doon ka pulutong na dyablo yung kikilos sa isip mo para sabihin sa iyong mahiya ka, hindi ka karapat-dapat. Kaya napakalaga, mga kapatid, na maintindihan natin yung grace ni God. Kasi kung alam mong covered ka by grace, kahit nagkamali ka, hindi ka matatakot lumapit kay God eh. Hindi ka magtatago. Hindi ka mag-iisa sa panahong nadapa ka. And God's grace breaks the cycle that shame creates. Kasi ang shame, ang sinasabi niya lagi, lumayo ka kasi hindi ka karapat-dapat. Huwag ka nang pupunta sa church kasi nakakahiya ka. Pero ang grace, ganito yung sinasabi niya, lumapit ka dahil kailangan mo ko. At kapag lumapit ka na, kapatid, pag lumapit ka na, doon ka gumagaling. Doon ka nagbabago. At doon ka napapalaya doon sa kasalanang nagawa mo, kapatid. Alam niyo po mga kapatid, simpleng story lang to. Noong unang panahon pa nga ito nangyari. In fact, sa panahon pa ni Eva at Adan. Kasi yung kalumaan at kapanahunan ng panahon is not actually the concern. The concern is that this is what people does when they stumble. That's why it is a call out for all of us right now. Kasi hindi natin nakikita yung tendency na kapag tayo ay nadadapa, kapag tayo ay nagkakasala, kapag tayo ay nagkakamali, we are actually covering ourselves. And that is where danger comes. And kapatid, right now, I don't want you to look around. I don't want you to think about the person beside you. And I would like you to think about yourselves. Kasi we are being honest this morning. Marami pa po sa atin. Tago ng tago, mga TNT. Nakakapagod pong magtago. Pagod ka na bang magpanggap na okay? Pagod ka na bang mag-smile kahit ang bigat-bigat na? Pagod ka na bang suotin yung fig leaves natin just for you to look strong? Kapatid, the church is also synonymously compared to a hospital. Hindi po ito lugar ng mga banal. Lugar po ito ng pagpapalakas sa mga taong nanghihina. Lugar po ito ng mga taong makasalanan na naghahanap ng kalakasan, na naghahanap ng kapatawaran sa Panginoon. And so none of us here is not even allowed to judge somebody to come to church because that is a big sin. The church is for everyone, especially for the sinners. And we don't have to pretend here. Kasi because the same God who walked in the Garden of Eden is also the same God
who is actually working or walking in this room right now. And right now, kung kinakausap ka niya, He's not asking to shame you. He's not asking to expose you. He's only asking you to the same question, where are you? Hindi niya tinatanong kung ano yung posisyon mo, kung ano na yung meron ka, not your title, not your image. But He is actually asking your heart, nasan na ba talaga yung puso mo? Kasi kapatid, baka kaya hindi ka nag-grow, baka kaya hindi ka lumalago, is probably meron kang emotional closet na hindi mo pa binibigay sa Panginoon. And sometimes, a lot of us, ang tatagal na nating mga Kristiyano dito eh. Are we just fooling around? Nakasanayan na lang ba natin yung pagpunta sa church tuwing Sunday? Hindi ba kayo napapagod na bakit kailangan nating mag-practice, kailangan nating tumugtog, kailangan nating gawin to araw-araw? Where is the love behind that service? And where is the passion behind that service? Kaya nangyayari yun because you are not yet totally healed. Because you are not yet totally surrendering everything to God. Because that emotional closet keeps on bugging you, keeps on pressing you so that you cannot be able to move towards God. And right now, mga kapatid, He would like you to be healed. And not unless you allow yourself or you give yourself to God, hindi ka gagaling. So probably you may be carrying something right now. At ang masakit doon, ikaw lang yung nakakaalam eh. Ikaw lang yung lumalaban. At ikaw lang yung umiiyak sa loob mo. So kapatid, listen carefully. Tandaan natin that God is not surprised by your sin. He's not even shocked by your struggle. God is not even intimidated by your brokenness. Hindi siya nalilito sa'yo, hindi siya lumalayo dahil sa'yo, at hindi siya nagugulat sa mga pinagdadaanan mo. In fact, He already made a way for you. Just like in the Garden of Eden when Adam and Eve tried to hide, God didn't leave them in shame. He didn't expose them to destroy them. He didn't expose them to judge them. Marami sa atin. Why do you keep on judging other people? Wala naman tayong karapatan na humusga sa kapwa natin. God Himself covered them all. And today, He's still doing the same thing. Not the fig leaves, not the fake peace, not the temporary fixes that look good for a moment, but at the end, it still leaves you empty. But with real grace, with real forgiveness, with real restoration through Jesus. So this morning, mga kapatid, this is the moment. Hindi ito para sa asawa mo, hindi ito para sa katabi mo, hindi ito para sa pamilya mo, hindi ito para sa church image mo. This is between you and God. And He is not waiting to condemn you. He's not even waiting to judge you, but He is waiting to cover you. Mga kapatid, can we please close all our eyes and bow our heads? I know the Spirit of God and the Holy Spirit is trying to move us right now. Not unless the Holy Spirit will be moving to our hearts. Palambutin yung mga pusong matitigas. Deliverance and healing won't come to us. Kapatid, if you were here saying, Lord, pagod na po akong magtago. Pagod na po akong magpanggap. Pagod na po akong ayusin lahat mag-isa. Kaya Panginoon, right now, I just wanna say, Lord, I need you.
Kapatid, I'm going to ask you right now to do something bold. Not for me. Not for anyone else. But for your soul, for yourself. And if that's you, kapatid, can you just slowly raise your right hand right now? No pressure. Because if you know your heart is crying out right now, kapatid, this is your moment. Itaas po natin yung mga kamay at iyuko po natin yung ating mga ulo bilang tanda ng paggalang sa presensya ng banal na Espiritu Santo. Panginoon, you see those hands right now, Panginoon. Maraming salamat po. Sige po, wag po tayong mahiya. More importantly, hindi lamang po ako yung nakakakita ng mga kamay na yan because God sees those hands. At ang pagtaas ng kamay na yan, pagpapakita at pagpaparamdam sa Panginoon na kailangan mo siya. Pagpapakita ng kapakumbabaan na, Lord, hindi ko po kayang mabuhay mag-isa kung hindi mo ako sasamahan. Kaya po nakataas yung kamay ko sa iyo kasi sumusuko po ako. And if you are raising your right hand right now, kapatid, actually kahit hindi mo naman tinaas yung kamay mo, pero alam mong ikaw to. Right now, I would like to minister to you right now. So I am inviting you to please come forward. Bilang tanda ng pagsuko sa Panginoon so that I can pray for you, Pastor Abet can pray for you, all of our leaders can pray for you. Hindi mo na kailangang i-analyze to kung mauuna ka o hindi, kung pag-iisipan ka ba ng chismis or hindi. This is all about you. So don't delay it. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Kasi alam mo na yung puso mo, ito na yun eh. Hindi ito kahihiyan, kapatid. This is freedom. Dahil ito yung magpapalaya sa'yo. Yung pagsuko, yung pag-surrender sa Panginoon, yung magpapalaya sa'yo. Kaya iwan mo na yung mga pig lips mo, yung mga tinahimong pagtatakip sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Yung mga dahilan mo, yung mga excuses mo, yung mga pagpapanggap mo. Iwan mo na yan at lumapit ka. Lumapit ka. Kahit pakiramdam mo, wasak ka na. Kahit pakiramdam mo, pagod ka na. Lumapit ka. Kahit pakiramdam mo, confused ka na. Kahit feeling mo, hindi ka na worthy, lumapit ka lang. Because God is calling you. Where are you? Kasi hindi issue sa Panginoon yan. Basta lumapit ka lang. Kasi kapatid, hindi ka naman napunta dito by accident. At of course, hindi ito coincidence. This is God's calling right now na tinatawag ka niya pabalik sa Kanya. Hindi para parusahan ka, kundi para pabalikin ka, para buuin ka ulit. At higit sa lahat, para yakapin ka ulit. At pakinggan mo to, kapatid. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo. Hindi mo kailangang linisin muna ang buhay mo bago ka lumapit. Dahil hindi sinabi ng Lord na magbago ka muna saka ka lumapit. Ang sabi niya, lumapit ka. At ako ang magtatakip sa'yo. Kaya kapatid, hindi mo na kailangang magtago. Hindi mo na kailangang matakot na ma-expose. Hindi mo na kailangang magpanggap na okay ka. Dahil kay Kristo Jesus, tinakpan ka na ng biyaya niya. Hindi ng hiya, hindi ng kasalanan, kundi ng grasya na nagmumula sa Diyos. So you don't have to hide anymore because in Christ you are already covered. Sa mga kapatid po nating nasa likuran, can you please extend those hands so that we can be able to pray for our brethren right now in this place, dito po sa ating harapan. Lord Jesus, you see these people coming to you right now. For one reason, Lord, pagod na po kaming magtago. And Lord, alam mo po ang lahat tungkol sa amin.
Pero despite of all, mahal mo pa rin kami. Kaya Panginoon, inaamin po namin na kung minsan sinusubukan naming ayusin ang buhay naming mag-isa, pinipilit naming takpan lahat ng sakit, pinipilit naming na yung kasalanan namin, yung mga pinagdaanan namin ay itago namin. Pero ngayong umaga po, Lord, isinusuko po namin ito sa iyo. Ibinibigay po namin sa iyo yung mga brokenness namin. Ibinibigay po namin sa inyo yung mga guilt namin. At ibinibigay po namin sa iyo yung mga shame, yung mga hiyang nararamdaman namin. At Lord, takpan mo po kami, hindi ng sarili naming effort, kundi ng grace mo lamang, Panginoon, sa mga sandaling ito. At patawarin mo po kami, at pagalingin mo po kami, at ibalik mo po kami. Lord Jesus, once again, tinatanggap ko po namin bilang Panginoon naming tagapagligtas. At simula po ngayon, hindi na po kami magtatago dahil gusto na po naming sundan ang iyong mga tagubilin, Panginoon, at gusto po naming mamuhay ng kasama ka. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa kagalingan. Salamat po na kahit nagtago kami, gaya ni Eva at Adan, hinanap mo pa rin kami. Na kahit nagtago kami, pinatawad mo pa rin kami. Maraming salamat po, Panginoon. At turuan mo po kami na lumapit, magtiwala, at maging totoo sa aming buhay. Takpan mo po kami, hindi ng aming mga sariling gawa, kundi higit sa lahat ng biyaya mo. Maraming salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ang iyong pagyakap. Inaangkin po namin ang kagalingan. At inaangkin po namin ang kalakasan. Pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito, Panginoon. Pagpalain mo po sila. All this we ask, in Jesus' name we pray. Amen.